Hello guys. In this video, we're going to build a complete enterprise network from scratch inside Cisco Packet Tracer. Um, in this video po, ituturo ko po sa inyo kung paano maggawa ng VLANs, Ether channel, spanning tree, legacy routing, router on a stick, static routing, and HRSP sa isang video. Hahatiin po natin siya sa 7 part, pero same topology. And una po is gagawa po muna tayo ng mga topology. So, dito guys, gawa muna tayo ng mga topology. So, ang una is kailangan natin maggawa ng tatlong switch. So, para mabilis guys, pindutin nyo lang yung control, then click nyo to. Yan, para dire-diretso lang yung paglalagay. 1, 2, 3. Yan. So, next naman is, kailangan natin ng 45 na PC. So, ganun lang ulit guys, para mabilis. Pindot lang kayo ng control, then click nyo itong PC. Yan. Bilang kayo ng, kailangan ng 45 na PC. 1, 3, 4, 5, 6, 7. So, yun lang guys, para mabilis. And then, ayusin lang natin yan. Para hindi naman ganun kagulo yung mga topologies natin. Yan. And then, ito pa. Medyo magulo eh. So, guys, kailangan naman natin maglagay ng mga tamang ports, yung mga connections nila. So, para madali guys, pindutin nyo lang yung control shift, then pindutin nyo itong automatic choose connection type. So, ganito lang yun. Sila na yung automatic na paglalagay na ng cables. Yan, ganyan lang. So, ganun lang din dito guys. Para mabilis.
So, ayusin lang natin yung apologies natin para hindi naman gano'n nakakalit. So, after nyan guys, yung connection naman ng bawat switches natin. So, gamit tayo ng copper crossover and D01 to D01 siya. Tapos, ganun ulit. Dito naman, G02 to G02. Yan. So, dito guys, mula PC0 hanggang PC14, so kailangan natin maglagay ng IP address. So, dito sa mula PC0 hanggang PC14, sakop siya ng VLAN 7 natin. Then, ang kailangan natin ilagay is yung LAN 1. Then, dito naman sa pangalawa, PC15 hanggang PC29, yung LAN 2 naman yung ilalagay natin na IP address niya. Then, itong PC30 hanggang PC44 is ganun din. So, LAN 3 naman yung ilalagay natin. So, pabilisin na lang natin. Demo ko. So, una, punta kayo dito sa PC, pindutin nyo. Then, punta kayo dito sa desktop. Then, IP configuration. So dito guys, dito nyo ilalagay yung yung IP address or sa IPv4 yung LAN 1. So, 10.160 point 0. So, magiging point 2 na siya. Yan. Kasi, yung 10.60.0.1, dito lagi siya sa default gateway. So, bago yan, lagyan mo natin yung subnet, which is yung 255.255.0.0. Then, dito na nga ah, yung 10.160.0.1. Laging point 1 yung default gateway niya mula 0 hanggang PC14. Laging default gateway niya ito, hindi siya magbabago. And ito lang magbabago yung dulo. So magkakasunod yan. I-fast forward na lang natin guys. Dito naman, so PC, ano naman to, PC5. So 10.160.0. So tingnan natin to. Ito ay yung last niya, yung 6. So, ibig sabihin, 7 na to. 10.160.0.7. Yan. So, subnet niya, ganun din, 255.255. Then, dito is, yan, gawin natin yung 160.0.1 kasi lagi siyang nakastick sa 1. Siya yung default gateway. So, gano'n lang din yan. Gano'n lang din yung ginawa ko dito. Yan, naging 8 na siya. 8, yan, 9, dito, 11. So, dito naman, gano'n din siya. 11 naman siya. 10.160.0.11. Then, yung sub, uy, kabit na daw. 10.60.12. Siguro to guys. Hindi ko tanda eh. Yan, 0.12 nga siya. So, ganun dito, 255. Then, sa ating default, 10.160.0.1. Yun. So, gano'n lang din guys yung ginawa ko dito. Sunod-sunod lang yan. Then, dito naman tayo sa kabila, is 15 to PG29. So, ito naman siya, yung lanto naman yung gagamitin natin. So, dito, pagdating dito, ganun din, 10.161.0.2 na siya, magsisimula. So, yung default gateway niya, 255.255. Then, copy na lang natin ito para mabilis. Yan. Point 1 ulit siya. Yung default gateway niya. So, yan. Ganun lang din guys sa mga ibang PC. Ganun din. Sunod-sunod lang naman yan. Then, dito na tayo. Copy natin siya. Ito, 7 na to. Tapos, ganun lang din yung subnet niya. Ayan. Point 1.
So, gano'n lang din ang ginawa ko dito. Then, dito naman, ano ba 'to? 11 na siya. So, ito magiging point 12 naman siya. 10.161.0.12. Tapos yung subnet niya is 255.255.0.0. Then, yan, paste na lang natin yan. Pagbibilis. Tapos, yun. Dito naman guys, gano'n lang din sa PC, 30 to 44. Kung gagamitin naman natin dito is yung 10.62. Yun naman siya. So, check lang muna natin. Baka kasi may mali tayong nailagay na okay naman. Then, dito naman tayo, ilagay natin 10.162.0.2 na ulit siya. Tapos, yung subnet natin is 255. 255.0.0. Then, copy lang natin. Yung gawin natin dito 162. Ito, 0.1. Kasi yun yung default gateway niya. So, copy natin siya. Then, dito naman, yan. 0.7 na to, I guess. Yan, so, 55 ulit. Then, change lang natin. So, dito naman tayo sa PC40. So, pili ko 12 to eh. Yan, 12 na. 5. Then, yan. So, okay na tayo. Nalagay na natin yung mga IP address ng bawat PC ng sakop ng bawat VLAN. So guys, dito, since nakapaglagay na tayo ng lahat ng IP address sa PC na to, and ituturo ko naman sa inyo dito kung paano mag-VLANs, mag-Ether channel, and mag-STP. So una muna is punta tayo dito sa switch. Yan. Gawa tayo ng VLANs. VLAN 7, 17, then VLAN 77. So, ganun lang guys. Lahat ng switch, gawa natin siya ng VLANs. So, next naman na switch, gawa din tayo dito ng VLANs. So, after natin makapaggawa ng VLAN, so make sure natin na um, meron na tayong VLAN. So, set muna natin, show VLAN group tayo. Para sure tayo na may VLANs na talaga. Oh, ay, okay. So, check muna tayo. So, yan, meron na tayong VLAN 7, VLAN 17, and VLAN 77. So, ang gagawin natin dyan guys, itong lahat ng sakop ng VLAN 7, i-assign natin siya sa VLAN 7. Then, itong next naman, i-assign natin siya sa VLAN 17, and yung last row ay yung sa VLAN 77. So, una guys, itong PC0 hanggang PC4. So, hanapin natin yung connection niya. FA0, 1, then ito X05. So, i-ano natin siya guys. Gagamit tayo ng switch port mode access yan. So, una is in range F0, 1, 5. Tapos, switch mode, access. Tapos, i-access natin siya sa bila na naka-assign sa kanya. Yun lang, sit tayo, in range ulit. Hanapin natin yung connection niya. So, 06 to
10. Okay? Tayo doon. F0, 6 to 10. Ayan. Access. Access. Ilan? 17. Tapos, range ulit tayo. F0, 11 to 15. W mode access. W mode. W access. Ilan? 77. So, para ma-sure natin siya guys, show bilang ulit tayo and i-check natin kung tama yung mga naka-assign sa bawat bilan. So, bilan 7, so yan yung active. Yan, so tama yan. Tama dito. Then dito. So, ganun lang guys yung gagawin natin sa lahat ng switches. So, una tignan muna ulit natin to, 01, 2, 05 ulit siya. So, ganun lang ulit. Ah, i-access mode lang natin siya. So, in range, F0, 1 to 5, switch mode, access, W, access, level 7, range, F0, 6 to 10, SW mode, access, W access, then 17, range, F0, 11 to 15, switch mode, access, W access, data, switch 7. So, ano ulit tayo guys? Show, bilang brief ulit, para lang talaga ma-make sure natin na tama yung mga connections ng mga bilan, yung mga ports nila. Next bilan naman tayo. Then, range, F0, 1 to 5, W mode, access, W access, bilan 7, range, F0, 6 to 10, W mode, access, W access, bilan 17. So, next naman is yung range, F0, 11, 10, ay, 15, sorry. 11 to 15, then, mode access lang ulit natin siya. Access, W access, ilan, 77, then, show bilang brief muna tayo para ma-make sure kung tama yung mga in-access natin. So, yeah, so far, tama naman siya. Lahat. So, guys, dito, magtatanong na tayo ng mga connection ng switch. So, in range G0, 1 to 2. Yan. W, yan, i-count natin siya. Channel, active. Yan. So, shutdown natin siya. Exit. So, ganun lang din guys sa next switch. Di okay na pala to. So, next naman, yung switch 2, ganun lang ulit. Yung same command na ginawa natin
sa switch 0. T in range T0, 1 to 2. SW mode count. Yan, tas channel group 1 mode active. Then, shutdown, exit. So, ganun lang din guys sa switch 2. Kung ano lang yung command natin, ganun lang din yung gawin. Enable, on FT, in range, T0, 1 to 2, SW mode count. And, next doon ay channel group mode active. Then, shutdown, exit. So, since natanggap na natin yung tatlong switch, para ma-make sure natin na gumagana, mag-send tayo ng PG yung sa PC0 to PC10. So, dapat mag-successful yan. Yung PC15 to PC25, successful. Yung PC30, yung PC40, successful. So, which means tama yung ginawa natin. So, after nyan, ano naman tayo, mag-STP naman tayo. So, dito sa switch 1, spanning 3, VLAN 7, priority, H1, isa pa, spanning, VLAN 17, 8192. So, next naman is yung VLAN 17 spanning 3, VLAN 17, priority 8192. Then, spanning VLAN 77, priority 8192. So, ganun lang. Next naman tayo is, dito naman tayo sa VLAN, switch 1. Switch 1 naman tayo. So, spanning 3, VLAN 7, priority 4096. Sa pa, spanning VLAN 17, priority 4096. Spanning VLAN 77, priority 4096. So, next naman tayong VLAN, switch. So, dito sa switch 3, yun lang ulit. Spanning VLAN 7, priority 8192. Search spanning VLAN 17, priority 8192. Then spanning VLAN 77, priority 8192. So, yun guys. Tapos na tayo mag-STP. So, dito guys, gagawa naman tayo ng legacy route. So, kaya natin ginagawa yung legacy route is para magkameron ng connections yung dalawang VLANs. So, una,
ang gagamitin natin ditong VLANs is yung VLAN 7 and yung VLAN 17. So, gagamitin natin yung default IP address niya, itong sa LAN 1 and sa LAN 2. So, una guys, kuha muna tayo ng router. Yan, lagay natin dito. Then, punta muna tayo dito sa router. Pindutin natin yung 2T. Then, i-off muna natin siya. Ilagay natin dito. Kasi on naman natin siya. So, next yung sa wireless naman. Kuha tayo ng copper crossover. Then, connect natin siya sa G00 to F016. Isa pa. Sa 01 naman to. Tapos, lagay natin siya sa 17. So, since meron na tayong topology, nakakabit na yung mga cables niya, punta na tayo sa switch, then start na tayo mag-config. So, enable muna, FT, yan. So, in muna natin. So, yung connections niya, yung G0, tsaka 016. So, na-switch tayo, kaya ang gagamitin natin is yung Fast Ethernet 016. Yan. Tapos, i-switch mode access lang naman natin siya sa VLAN na naka-assign sa kanya. So, SW access VLAN 7. Tapos, next naman is yung 17 naman. F017. Ganun lang ulit. Switch mode access muna natin siya sa VLAN na naka-assign sa kanya. Yan. So, kuha na yan. After naman yan, punta na tayo sa router naman. Sa router naman tayo. Tama yan. Okay. So, una is yung G0 naman siya since sa G0 siya nakakonect. So, pagka ganyan, ilagay naman natin sa yung IP ad niya, which is yung sa LAN 1, yung 10.160.0.1. So, sama natin yung subnet niya. And, make sure natin na tama. Then, shutdown natin. Tapos, yung yung isa naman, yung G01 naman. Tapos, IP add. Ito naman gagamitin natin, yung sa LAN 2 naman, which is yung 10.161.0.1, 255.255.0.0. Ayan. So, ganoon lang ulit, no shutdown. No shutdown. So, okay na yan, guys. Kailangan lang natin is fast forward. Yan. Ngayon, para ma-make sure natin na tama siya, magsisend tayo ng PDU dito sa VLAN 7, which is yung PC0, dito sa PC19 sa sakop ng VLAN 17. Wait lang. So, dapat mag-successful siya. Ayan, successful. Isa pa, PC1 naman, itong PC18. Magpe-fail talaga sa una yan. Ayan. Successful na siya. So, try naman natin mag-send ng PC1 sa PC34. Fail. Fail. So, yan. Tama. Magpe-fail talaga siya. Since, hindi naman natin nagamit yung VLAN 77. So, yan. So, ngayon guys, ano naman tayo, router on a stick. So, bale, nag-add na lang ako ng panibagong topologies. Then, yung mga VLANs na gagamitin natin and yung IP address. So, dito sa VLAN 8 and VLAN, ito ay sa PC45 and 47, ito yung gagamitin natin. Then, sa 18, lahat ng ang 18 na yan, yung VLAN 18 na yan, ito ang gagamitin natin. Then, sa 88, ito naman. So, una is, maglagay muna tayo ng mga IP address. Desktop. Kunin natin yung LAN 4, then 0.163.0.2. 0.2 na siya magsisimula since yung default gateway niya ay 01.
01. Tapos dito sa 8, 03 na to. So, dito naman tayo sa bilan 18. So, bilan 8, 88 naman tayo. Ayan, so nakapaglagay na tayo ng mga IP address nila. So, dito guys, i-configure muna natin yung tatlong switch. Then, i-assign muna natin sila kung saan silang VLAN na naka-assign. So, dito muna tayo guys. Gawa muna tayo ng VLANs. So, exit. Ganun din muna guys yung lahat ng switch natin. Gawan muna natin sila ng VLAN. So ngayon nakatapos na tayo na maglagay ng mga VLANs, i-assign naman natin yung mga PC na to kung saan silang VLAN na naka-assign. So, 01. So para ma-make sure natin na tama yung mga VLANs na naka-assign sa kanila ay show VLAN brief tayo. So ayun, active na. So tama na to. Next naman tayo ay magta-trunk tayo. So tignan lang natin yung connection niya. F03 W mo. Yan, shutdown lang natin. Lipat naman tayo.
sa kabilang router. Switch, sorry, switch. So in F01 SW mode access SW access 398 F02. So ulit. In F02 SW mode access SW access 398 So, make sure muna natin na tama. Yun, tama naman yung mga naka-assign sa kanila. And counting naman tayo. So, yun. Lipat naman tayo dito sa switch dito. Oops, sorry, mali. So, 01. So, yun. Natapos na tayo sa pag-assign ng mga bilang sa bawat PC. So, since na tapos na nga tayo dito sa mga switch, punta naman tayo dito sa router para mag-encapsulation. So, dito muna, all, shutdown lang muna natin yan. Then, tayo sa router. Router naman tayo. G0, shutdown.
Tap. Gawin natin yung default gateway nung VLAN 8, which is 10.116.0.155.255.0.0. Tapos exit. Um, in G00.80 naman. Yung block. Yan, gano'n lang ulit. Ilalagay natin yung IP address ng default gateway ng VLAN 18, then 164.0.1, 255.255.0.0. Then, exit tayo. Int G00.88. Tapos, that 88 IP add. Lagyan lang ulit natin yung default gateway, yung 10.165, 0.1, 5.255. Yan na. Since nakapag-encapsulations na tayo, so para ma-make sure natin na tama yung ginawa natin, magsasend tayo ng PDU sa mga bawat PC na naka-assign sa iba't ibang VLAN. So, yung goal natin dyan is maging successful. So, try natin. So, una muna dito sa 8 tsaka 18. Okay, fail. Isa pa. Fail. Fail din. So, hindi siya nag-successful. So, um, ay, may nakalimutan pala tayong gawin, guys. So, kailangan pala natin, nakalimutan pala natin i-trunk yung F06, yung connection nung switch to router. So, i-ano muna natin siya, guys. I-trunk muna natin siya. So, in F06 W mode trunk. So, exit tayo. So, try natin. Bago yan, i-fast forward muna natin. Ayan. So, green na lahat. So, delete muna natin to. Try na ulit natin. Dapat mag-successful siya. So, fail. Isa pa. Ayan, nag-success na siya. Next, try natin yung sa VLAN 8 to VLAN 88. Na-fail. Isa pa. Successful. Then, delete muna natin to para sa VLAN 18, dito sa 80, sa 8. Successful din siya. Sa pa, last try, sa 88 dito, tsaka sa 18. Successful. So, yun guys, tapos na tayo sa router on a stick. So, ngayon guys, mag-static route naman tayo. So, bago yun, maglagay muna tayo ng cables dito sa router. Ikabit natin siya dito sa serial 030 to serial 030. So, bago yan, i-ano muna natin siya guys. I-config muna natin siya. Go, connect. So, ilagay natin dito yung LAN 7, which is yung IP address is, hindi pala. Mag-ano muna tayo guys. Yung connection niya, yan. And lagay natin yung IP address, yung LAN 7, which is 10.166.0.1. Subnet, 15255.0.0. So, yan. No, shutdown natin siya. So, lipat naman tayo sa router 2. Ganun lang ulit. Bilang natin yung
iCloud 7. Hmm, yeah, 8.16. Dito guys, magiging point 2 na siya kasi point 1 yung ginamit natin sa una. So after nyo guys, magsisimula naman tayo mag-hyper out. Exit naman tayo dito. So, hyper out na tayo. Lagyan natin dito is itong bilang 8. So, 10.163.0.0.255.0.0. Tapos ilagay natin yung IP, IP address na nilagay natin kanina. 10.166.0.1. And oops, invalid daw. So, point 2. Yan, okay na. So, point 2. IP out ulit. 10.164.0.0.255.255.0.0. Then, yung ulit kanina, 10.166.0.2. And then, next naman is yung bilan 88. So, after nyan, okay na yan. Lipat naman tayo sa router 1. So, IP up lang tayo ulit. Ang gamitin naman natin is yung VLAN 7 and VLAN 77. So, lagay natin 10.160.0.0.5.255.0.0. Tapos 10.166.0.1. So, i-select ulit. Palitan lang natin ito na 161. Ayan. So, ayun guys. Para ma-make sure lang natin na gumagana na talaga, try natin mag-send ng PDU dito sa PC0 sa PC port, to PC port 5. So, try natin. Isa pa. Yung successful na siya. So, try naman natin sa bilan 17 dito sa PC19. Sa PC51 sa bilan 88. Isa pa ulit. Ayan, nag-successful na siya. And dito naman sa bilan 77 to bilan 88. Ito guys, fail talaga to since hindi naman natin siya sinama sa command. Hindi naman natin nilikot yung bilan 77. So, fail talaga yan. So, try naman natin dito sa bilan, dito sa PC29, which is bilan 17 to bilan 18 sa PC48. Ayan. And, sa pa, yan, successful na. So, yan guys, ito yung static route natin. So, ngayon guys, punta naman tayo sa HSRP. So, bago yan, dagdagan muna natin ito. Yan. Ngayon, sa HSRP, punta muna tayo dito sa switch.
configure muna natin siya ng bawat connections niya. So, pagkatapos naman natin dyan, punta naman tayo dito sa router. So, label, E, yun. Pangalanan muna natin siya, 0. R0 na lang yung pangalan natin dyan. Then, G00. No-shut lang natin siya. Yan. Tapos, lagyan natin yung IP address, yung 10.167.0.255.255.0.0.0. Lagyan natin standby on IP 10.167.0.1. Tapos, standby on priority 110. Then, standby on kulang. Yan. So, exit. So, after nyan, punta naman tayo sa router 1. So, gano'n lang ulit. Iyon na natin. Yung pangalan natin. H post name. Lagyan natin ER1. Yan. Tapos yung G00. Na-shutdown ulit. And IP add 1.167.0.3. Tapos 255.255.0.0. Tapos standby 1 IP 10.167.0.1. Yan. And standby ulit. Priority 90. Tapos standby 1. Oh, standby 1. Tapos exit. So after yun guys, pwede na natin lagyan ng IP address itong PC natin. Papunta sa IP configuration, lagay lang natin to 10.167.0.10. Tapos ilagay natin yung subnet niya na 255.0.0. Then yung default gateway naman niya is 10.167.0.1. So, after nyan guys, punta na tayo ng CMD. Pwede natin i-check kung tama ba yung ginawa natin. So, mag-ping naman tayo. Ping 10.167.0.1.
0.1 and 1,000. Tingnan, try natin copying. So yan, gumagana naman. Nag-reply na. So, try naman natin i-shutdown itong um, sa router 0 natin. Int G00. Shutdown natin siya. So, wait lang natin. Magre-request timeout talaga dito. Then, hintayin natin na mag-reply ulit siya. So, kapag nag-reply ulit siya, means tama yung ginawa natin. Yun. So, yun guys. Okay na. Ito na yung HSRP.